Pag-usapan po natin itong pinakahuling insidente dyan sa Ayungin Shoal, which is considered part ng economic zone ng ating pong bansa, kung saan sinasabi nga po isang Philippine Navy personnel ang sugatan sa bumbunan matapos pong hampasin ng Chinese Coast Guard gamit ang wooden baton. Rear Admiral, ano po exactly ang nangyari dito? Well, una sa lahat, DJ Chan, no? Itong nangyari kahapon, ang China Coast Guard ay lumalapit sa BRP Sierra Madre. No? Alam naman natin na ito ay nasa Ayungin Shoal at ang Ayungin Shoal ay may layo lamang na 105 nautical miles from Palawan. No? Ibig sabihin, pasok na pasok ito sa ating exclusive economic zone. So there's no reason for the Chinese Coast Guard na mapunta dito. And secondly, alam ng ating mga Navy personnel na dapat also to protect this commissioned Navy vessel from the Chinese Coast Guard. No? So they were being asked to go away, no? Lumayo, umalis sa area ng Ayungin Shoal. But the Chinese Coast Guard insisted na doon talaga sila until nag-launch na tayo ng rubber boat, ang Philippine Navy personnel, and they are telling the China Coast Guard to leave the area. But ang ginawa pa rin nila, they are insisting na pumunta doon, and that resulted to, eto na nga, no? Yung altercation between our personnel. But there's one thing that we need to highlight. No? Ang ating, yung sa mga video na ipinakita, na inilalabas ng Chinese Embassy, ng Chinese state media, makikita natin dito na walang tinamaan, walang nasaktan sa China Coast Guard personnel. At sa video na ipinakita natin kahapon kung saan nagkaroon ng injury, head injury ang ating personnel, pinakikita natin dito how barbaric, how violent the China Coast Guard personnel is para talagang saktan ang ating personnel. And this is the part of the video na hindi ipinakita ng Chinese Coast Guard because they are hiding what really happened dito sa insidente na to. So unang-una sa lahat, kailangan hindi tayo malito sa naratibo. One, they're not supposed to be there. Second, ang violent act na nangyari dito basically came from the Chinese Coast Guard personnel. They weren't supposed to be there, so nagkaroon po ng mga radio challenges bago yung confrontation itself. Ilan po yung China Coast Guard men na nandoon sa bangkat? Ilan din po yung personnel natin from the Philippine Navy na lumapit sa kanila para po pakiusapan sana sila na umalis dun sa area? There were 8 China Coast Guard personnel on board dun sa regional inflatable boat nila. No? And for each rubber boat, I'm not really sure kung may 3 or 4. No? But then again, ang issue natin dito is that the China Coast Guard is not supposed to enter the shoal ng Ayungin. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.